Magandang gabi po. Well, ang ating pong pag-usapan ay itong panibagong pagtatagumpay or panalo na ni Bongbong Marcos dyan po sa commission election doon sa issue ng disqualification. At magandang balita ito para sa mga taga-suporta ng supporters ni Marcos, Marcos loyalists at iba pa dito sa Pilipinas at sa abroad. Okay? Pero bago natin ipagpatuloy yan, muli akin pong hinihiling sa inyo na doon po sa hindi pa nakakapag-subscribe dito po sa channel na ito, sige lang po, paki-subscribe na po kayo. Mike Abe Opinions. Click lang ang notification bell para po updated po kayo sa maraming mga video at pinag-uusapan natin dito sa araw-araw. Okay? Doon ho sa nakapag-subscribe na, marami pong salamat sa inyong patuloy na suporta at tiwala. Okay? Paki-share na rin po ninyo sa inyong mga kaibigan. Okay, so ito na nga po ang major development sa maghapong ito. Ito yung pinag-uusapan. Although nabitin pa dahil alam nyo ito pong mga kaso ni Bongbong Marcos na ipinitisyon na kung sino-sino dyan nakalaban sa politika ay nasa first and second division. So ito pong second division ang nagdesisyon under Commissioner Inting at kanilang dinismiss dahil sa kawalan ng merito or ebidensya na magpapatunay dun sa kanilang petisyon to cancel certificate of candidacy. Alam niyo yung petition yun matindi. Hindi naman ho napatunayan kaya walang nangyari. Pag sinabi hong petition to cancel, ibig sabihin pinare-reject ng mga petitioner sa COMELEC ang certificate of candidacy ni Bongbong Marcos. Di ba? Ang lupit nun, ano? Isipin mo kung na-cancel yan, hindi siya kandidato. Pero mahirap kong ma-cancel kasi nga wala namang matibay na basihan. Dahil sa ating pong saligang batas, basta Pilipino ka, at sa tamang edad, registered voters, at marunong bumasa sumulat, yun lang ho ang qualification sa pagpapile ng application para maging isang candidate. Tapos ipapadisqualify. So wala ho talagang matibay na basihan dyan. At kaya isa yan sa mga dahilan kung bakit talaga nireject ng COMELEC second division dahil nga ho sa walang matibay na panghuhugutan ng ebidensya tungkol dyan. At ito pong kaya pinag-uusapan, ultimong sa labas ng COMELEC, ngayon grabe po ang speculation, interpretation at usapan tungkol dyan. Dahil yung nabitin po kasi na desisyon ng first division under Rowena Guanzon, yun yung isa sa mga mahalaga Dahil dyan po yung issue tungkol dun sa tax, di ba? Yung pinag-uusapan na hindi raw nabayaran tax ni Marcos. Masalimot na usapin yan. Ngayon hindi sana aasahan na lalabas Bigla naman nagkaroon daw ng COVID dyan sa COMELEC. May problema sa COMELEC. Although ang report si Guanzon daw ay na-COVID, hindi naman. Parang ang lumalabas ay na-expose siya doon sa mga taong may COVID kaya nag-control, nagpahinga. Parang ganon. Para i-monitor. So madalit sabi yun na naging dahilan. Pero kung hindi sana nagkaganon, dapat ngayong araw na ito malalaman natin yung kung anong mangyayari doon sa first division. Yung second division natapos na Yung first division hindi pa, nabibiting niya. Pero marami ho ang nagsasabi na kung na-dismiss yung sa second division, na mahalaga rin yung petition to cancel COC, malamang ma-dismiss din ho itong sa first division dahil ito naman ay nasa Court of Appeals at parang pinapalabas nga ng ibang abogado na walang jurisdiction ng COMELEC. Dahil sila naman po ay hindi korte na katulad ng Court of Appeals or Supreme Court. So medyo malabo ang sinasabi nila. Kaya ganun pa man, dahil sa pagkapanalong ito ni Marcos, ayan na po yung talagang tuloy-tuloy na yan. Ako man, wala akong nakikitang magiging malaking problema pa rito. Maliban lang kung ibahin ng COMELEC First Division ng kanilang desisyon na yun naman ay siyempre subject din kung subject for approval din. Alam nyo, ang mahalaga dito, katulad ng aking sinabi na dati, yung pong kagustuhan ng taong bayan. Dahil politika ito. Pag sinabing politika, taong bayan po ang magde-decide, taong bayan po ang masusunod, sino ang kailang gustong kandidato at sino ang kailang gustong maging pangulo. Kaya nga, general election ito Yung exclusive na kapangyarihan ng taong bayan, yun ang dapat po nabigyan ng mataas na consideration ng COMELEC. Hindi sila ang magsasabi kung sino lang ang presidente at sino lang ang kandidato. Kasi ang taong bayan ang merong exclusive na karapatan dyan.
na sila ang magmamili at sila ang magbumoto kung sino ang gusto nila. Then kung matapos ng eleksyon, bilangin, pag nanalo, i-proclaim. Yun po yun eh. Dahil politika ito. Pag ito kasi ay yung magiging desisyon ng COMELEC First Division ay kokontra dun po sa kagustuhan ng taong bayan, ang laking problema nito. Yan ang dapat ay bigyan ng mataas na consideration ng COMELEC. Hindi ko naman pinangunahan, nasa kanila naman yan. Pero mahalaga po ay ang boses ng bayan, yung kagustuhan ng taong bayan. At alam naman natin na dito at sa labas ng bansa, o lalo tigit dito sa atin, napakarami ng mga Marcos supporters at followers na yan ang isinisigaw. Marcos sila. Marcos ang gusto nilang kandidato. Marcos ang gusto nilang maging pangulo. Paano mo pipigilan yun? Pag pinigilan niya ng COMELEC yung kagustuhan yan, malaking problema dahil baka hindi tanggapin. Baka magkaroon tayo ng isang problemang hindi inaasahan. Yan po yung dapat ay tingnan mabuti ng ating mga commissioner na may hawak pa ng ibang kasong naiipit pa dyan o hindi pa natatapos. At saka kung naging problema nga ay COVID, maaaring katanggap-tanggap yan. Pero kung yan ipalusot lang, baka naman hindi. Dapat tapusin na talaga. Kasi mag-i-imprenta na eh. Next month, kampanya na. Di ba? Kung mabibiti ng mga desisyong ito, tapos kakampanya na next month, kasi February 8, ang official campaign. Lagi kong sinasabi ito. 3 months ang kampanya ng mga national candidate. So napakaganda na kung tapos na itong mga kasong ito, tuloy na ang kampanya ng BBM Sara, so taong bayan ang bahalang mag-decide yan kung anong gagawin. Pero dahil nga sa hindi pa natatapos yung ibang kausapin, nabibitin-bitin pa. Pero habang binibitin ninyo, ito po yung aking sariling observation at opinion, lalong dumadami ang supporters ni BBM. Maniwala kayo. Lalong lumalakas habang iniipit o naiipit ang mga desisyon na papabor kay Marcos diyan sa COMELEC. Mabuti nga't na-dismiss na itong petition to cancel si OC. Ang laking problema niya kung kinancel yan. Kasi wala naman hong magiging malalim na basihan para i-cancel, kaya tama yung desisyon ng second division. Itong ibang kaso o nasa ibang division, dapat natapos na rin po ito. Inuulit natin, ang taong bayan po ay nakamonitor. Ang taong bayan po ay nag-aabang. At kung ano ang gusto niya, yan ang dapat sundin. Dahil election ito, politika ito, inuulit-ulit ko. Pag political exercise, ang taong bayan ang makapangyarihan. Dahil sila yung butante, sila yung maglalagay ng gusto nilang maging presidente ng ating bansa. Bakit nyo pipigilan yun? Panglalagay tayo ng presidente dyan na hindi gusto ng taong bayan or minority, wala nang katigil-tigil po ang gulo at saka problema ng ating bansa. Ang mahalaga ay magkaroon ng national unity. Magkaroon po ng tuloy-tuloy na development, tuloy-tuloy na pagbabago. At yan ay dahil sa suporta ng taong bayan. Alam ba ninyo na kahit sa issue ng politika, kahit na elected president na, mahalaga yung suporta ng taong bayan. Kasi kung suportado ng taong bayan ng isang nakaupong pangulo, ang bilis ng development at ang bilis ng mga maaaring desisyon at suporta ng taong bayan napakahalaga. Tandaan nyo, pag isang presidente nakaupo tapos minority lang ang kanyang supporters, majority ayaw sa kanya, walang katahimikan yan. Yun ang ayaw nating mangyari. Napakaganda po na ang nakaupong pangulo at ang mananalong pangulo ay suportado ng taong bayan, tuloy-tuloy yan na susuportahan, mabilis ang development at ang lahat ng gagawin desisyon ito, susuportahan ng taong bayan. Mahalaga yun. Pag ang desisyon ng isang pangulo ayaw ng taong bayan, ang laki ng problema. Kaya mahalaga ang kagustuhan ng mamamayang Pilipino ang dapat masunod, hindi ng iilang sektor. Yan po yung maliwanag dyan. Okay? So pansamantalayan po yung ating mga pinag-usapan at update. Good news po yan sa inyong lahat, Marcos supporters, followers, dyan po sa desisyong ito ng Commission on Election. Maraming pong salamat nga muli. God bless.